Hindi ba sinabi ko sa'yo na ayaw ko sa ganitong kulay? Bakit kailangan ko pang araw-araw i-remind sa'yo, Nessa? PA kita, kaya trabaho mong alalahanin ang ayaw ko at gusto ko. Iritadong sambit ni Oli, isang sikat na singer-actress. Takot ang lahat na makabangga ito. Dahil masyado itong bratinela. Kung hindi lang dahil sa maganda ito at nagmula sa prominenteng pamilya, matagal na itong wala sa showbiz. Pero dahil magaling rin itong mang-awit at aktres, ay walang magawa mga tao. At walang pakialam roon si Olivia, o mas kilala bilang Oli. Simula 15 anyos ay nagtatrabaho na siya sa industriya at matunog ang pangalan nito. Ma'am, pasensya na ho. Hindi na ho mauulit. Pagmamakaawa ng PA ni Oli sa kanya. Napairap si Oli sa inis. Naiinis siya sa katangahan nito. Pero ayaw niya rin naman itong tanggalin sa trabaho dahil siya rin ang mahihirapan maghanap ng papalit dito. Dahil pang-5 PA niya na sa buwang ito ay walang tumatagal na trabahante sa kanya. Fine, palalagpasin ko to. Pero kapag naulit pa, mag-goodbye ka na sa trabaho mo. Entiendes? Hindi na pinapansin ni Oli ang tatanga-tanga niyang PA. Dumiretso na siya sa sasakyan niya. Dahil tapos na ang shoot sa lugar na ito at dire-diretso siya sa pagbiyahe papunta sa bagong lokasyon ng shoot. Pagod na pagod siya dahil ilang araw na siyang halos walang tulog dahil sa sobrang dami ng taping. Hindi niya na maiwasan pang hindi magsungit. Aminado naman talaga siyang masama ang ugali niya. Pero marami pa ring taong sinusubok ang kamalditahan niya. Kaya naman sasampulan niya ang mga ito. Nakatulog siya sa biyahe dahil sa pagod. Naalimpungatan siyang may marinig siyang boses. Kunot ang noon niyang nainis. Ano ba, Mang Lando? Ang ingay-ingay mo. Kitang natutulog ako dito eh. Nakapikit pang sambit ni Oli. Totoo nga talagang masama ang ugali ng babaeng to. Maganda sana pero basura ang pag-uugali. Jackpot tayo dito, pre. Ani ng isang hindi pamilyar na boses. Napamulat si Oli sa takot at nang makita niya ang lalaking nagsasalita ay nakasuot ito ng bonnet na natatakpan ang buong mukha nito maliban sa labi, ilong at mata nito. Sino kayo? Tili ni Oli. Ngumisi na parang demonyong lalaki. Pasensya na miss, napag-utusan lang. Pero wag ka mag-alala, makakarating ka sa langit bago ka lalagapak sa impyerno. Masarap to pre, makinis at maputi. Halatang alagang-alaga ang kutis nito. Sambit ng isa pang lalaki na nakaupo sa passenger seat. Sinuri pa ng lalaki ang buong katawan ni Oli nang may ngiti sa muka. Demonyo kayo! Halos maiyak na sambit ni Oli. Umalakak naman ang dalawang lalaki. Bayad lang, ma'am. Sagot ng lalaking nasa driver's seat. Nanginginig siya sa takot. Hindi niya alam ang gagawin. Natatakot siya sa kung anong mangyayari sa kanya. Iniwas niya ang tingin sa dalawang demonyong lalaki. Pinaandar nila ang sasakyan. Iginala ni Oli ang tingin niya, pero wala siyang halos makita dahil sa dilim. Hindi siya paladasal, pero sa araw na to ay kulang na lang ay tawagin niya na ang lahat ng santo at santa para mailigtas siya mula sa kapahamakan. Hindi ipinahalata ni Oli na kinakapa niya ang gilid niya upang hanapin niya ang kanyang telepono. Pero wala siyang ibang nakapa, kundi ang pepper spray na binigay sa kanya ng Kuya Elsion niya. Mariin niyang hinawakan yun. Medyo may katangahan ang dalawang kidnapper niya at hindi siya nito tinali. Kaya nagpanggap siyang umiiyak. Agad na rumagasa ang luha niya sa kanyang pisngi. Kuya, parang awa niyo na. Pakawalan niyo na ako. Magkano bang ibinigay sa inyo? Dodoblehin ko. Pakawalan niyo lang ako. Pagmamakaawa pa ni Oli, lumingon ng dalawang lalaki sa kanya at ngumisi. Hindi mo kami madadala sa luha mo, miss. Sambit ng lalaking nasa passenger seat. Artista nga to, pre. Magaling umiyak. Sambit naman ng isa. Agad nang ngumisi si Oli at
at inispray ang pepper sprays na hawak niya. Inuna niya ang mukha ng driver at isinunod niya ang lalaking nasa passenger seat at nagsisigaw-sigaw ang mga ito. Gumigewang-gewang din ang sasakyan, kaya agad na binuksan ni Oli ang pinto ng kotse at walang pag-aalinlangan na tumalon. Dinig na dinig niya ang pagmumura ng dalawa at sumalpok ang kotse sa puno. Kahit na masakit ang katawan ni Oli sa pagkakasalampak sa simento ay agad siyang tumayo at tumakbo kahit paika-ika siya. "Bilisan mo pre, baka maging bato pa ang grasya. Umanda kang babae ka, lulumpuin kita." Sigaw ng lalaking humahabol kay Oli. Takbo lang siya ng takbo at hindi na lumingon pa sa takot na maabutan siya ng mga lalaking kumidnap sa kanya. Hindi na niya ininda ang sakit ng katawan niya at kahit na madilim ang daan, hanggang sa napadpad siya sa baybayin. May nakita siyang bangka, kaya agad niyang itinulak yon papalaot at sumakay sa bangka. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng alod. Ang importante ay makaalis siya at makalayo siya sa mga demonyong humahabol sa kanya. "Lord, kung makaligtas man ako ngayon, magpapakabait na talaga ako." Dasal pa ni Oli. "Ah!" Sigaw ni Oli. Napaungol siya sa sakit ng katawan niya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata ay natanaw niya ang kulay abo na kisame. Sinubukan niyang umupo pero hindi niya magawa dahil masakit pa ang katawan niya. Inilibot niya ang kanyang mga mata ngunit hindi pamilyar sa kanya ang kwarto. Bumukas ang pinto kaya nag-angat ng tingin si Oli. Pumasok ang isang lalaki. Sa tingin niya ay nasa 6'2" ang taas nito, kagaya ng kuya niya. Moreno ito. Kapag itatabi siya dito ay magmumukha talaga siyang papel. Seryoso itong naglalakad papalapit sa kanya. At hindi na malayan ni Oli na nakatulala na siya. Hindi may pagkakailang gwapo ito at papasa ito bilang modelo. Pero ang aura nito ay nagsusumigaw ng karangyaan. Parang CEO sa mga bidang lalaking nakakatambal niya sa pelikula. "Gising ka na pala," sambit nito. Tumango si Oli. "Nasaan ako?" "Nasa isla ka ng pamilya namin. May tinatakasan ka bang mga utang o kaya kaso?" Tahasang tanong ng binata na nagpainit agad ng ulo ni Oli. Namumula ang mukha niya sa inis. Ang kilay niya ay agad na nagsalubong at ang ilong niya na namumula ay dahil na rin sa inis na para bang dragong bubuga ng apoy. "Excuse me, mukha ba akong magnanakaw? Mukha ba akong may kasong tinatakasan?" Hindi mapigilang sigaw ni Oli. Gusto niyang batuhin ang gwapong mukha ng binata, pero wala siyang lakas na mambato. Pasalamat ito at nasa poder siya nito. Tinaasan lang siya ng kilay ng lalaki. "Mukha kang maluho." "Yes, I am. Pero kaya kong bilhin ang lahat ng luho ko. I am fucking rich." Inis na sambit ni Oli. "Do I look like a dukha to you?" Hindi sumagot ang lalaki, bagkus ay iniwas ito ang tingin sa kanya. "Pinacheck na kita sa doktor at maayos ka naman. Walang concussion at bali. Mga pasalang yan. May inireseta naman na ointment ang doktor at pain reliever. Papadalhan lang kita ng pagkain dito. Kapag magaling ka na, pwede ka nang umalis sa bahay ko." Hindi na sumagot pa si Oli at hinayaan na lamang na umalis ang lalaki. Baka mamura niya lamang ito sa inis. Nang maisara na ang pinto ay ibinato na lamang ni Oli ang unan kung saan dumaan ang binata. Buwisi, ouch! Usal niyang kumirot ang braso niya nang tingnan niya ang mga pasa dito. Siguro ay dahil ito sa pagtalon niya mula sa sasakyan. Kinabukasan ay may damit na nakalagay sa mga kama na hinihigaan niya. Medyo maayos na rin ang katawan niya. Masakit pero tolerable naman. Iyon lang ang mga pasa sa katawan niya ay mas lumala ang kulay. Naligo muna si Oli. Lagkit na kasi siya dahil sa hindi pagligo kahapon. Nang matapos ay isinuot niya ang bestidang nakalagay sa kama. Kasya naman yun sa kanya, pero medyo masikip sa kanyang bandang dibdib. Naisipan niyang bumaba agad kaya lumabas siya ng silid.
Malaki ang bahay, o mas dapat tawaging mansyon. Pero mas malaki pa rin ang bahay nila. Kung tutuusin ay hindi niya kailangan pang magtrabaho. Pero passion niya na rin kasi ang pag-arte. Suportado naman siya ng mga magulang niya. Nang makababa si Oli sa unang palapag, ay wala siyang makita na tao. Iginala niya ang mga mata sa paligid. Sinuri niya ang disenyo ng bahay. Wala siyang maipupuna dahil bumagay naman ito sa taste niya. Hello? May tao ba dito? Maarting sambit ni Oli habang naglilibot sa mansyon. May nakitang pool area si Oli kaya dumiretso siya doon. Nagbabaka sakaling may tao. Manghihiram kasi siya ng cellphone para tawagan ang pamilya niya. Baka nag-aalala na rin kasi ang mga iyon sa kanya. Napansin ni Oli na may lalaking nakahiga sa folding bed kaya nilapitan niya ito. Ito ang binatang antipatiko na nakausap niya kagabi. Tulog na tulog ito kaya nakaisip na naman siya ng kapilyahan. Pambawi lang nang isipin nitong isa siyang dukha. Sa ganda niya ba naman? Mukha ba siyang dukha o magnanakaw? Malapad nang umiti si Oli at pinisilang ilong ng binata. Hindi niya binitawan ito. Umagikhik pa siya sa kapilyahang ginagawa. Pero agad ring nawala ang ngisi niya sa labi nang isang iglap ay nasa bisig na siya ng binata. Nakapatong siya dito. At nanlaki ang mga mata niya sa gulat nang tingnan siya ng lalaki. Binitawan ni Oli ang pagkakahawak sa ilong nito. Kapag alam mong natutulog ang tao, huwag mong istorbohin. Pasalamat ka at hindi kita nasapak. Napaungol sa inis si Oli. Akmang tatayo siya pero mahigpit ang pagkakayakap ng binata sa kanya. Bitawan mo nga ako. Baliw ka ba ha? Gigil na sambit ni Oli. Mula pa talaga sa iyo Hindi ko alam kung normal na tao ka ba o may sapa ka sa utak. I could have hurt you. Pasalamat ka, tamoy babae ka. Kunot noong sambit ng lalaki. Bitaw nga, stranger. Pahiram ng phone mo. Tatawagan ko ang parents ko. Mando pa ni Oli. Marahang binitawan siya ng lalaki kaya tumayo agad si Oli. Pilit kinakalma ang pusong naghaharumentado sa kaba. Sanay naman siya sa physical touch mula sa mga nakakatrabaho niya. Pero iba pa rin talaga kapag hindi mo katrabaho. Umupo ang lalaki at inabot kay Oli ang cellphone nito. Tawagan mo ang parents mo. Sabihin mong nasa maayos ka na lugar. Tumango si Oli at inagaw ang cellphone sa lalaki. Agad na tinapa ang numero ng ina. Ilang saglit pa ay sumagot ito. Mami! Bulalas niya. Hindi mapigilang maluha. Oh my God, Oli! Anak! Ikaw ba to, ha? Tumango si Oli na animoy nakikita siya ng ina. Mami! Kinidnap po ko, Mami! Pagising ko, wala na si Mang Lando. Ibang lalaki na ang nagdadrive ng sasakyan. Tapos may kasama pa siya. Nagmamakaawa ko sa kanila na palayain nila ako. Pero ayaw nila. Kasi bayad na raw sila. At huminto si Oli sa pagsasalita at pinunasan ng luha niya. Muntik pa nila akong gahasain, Mami. Nakakadiri sila. Halos hindi na makahinga si Oli sa pag-iyak. Hinahabol na niya ang kanyang hininga. Isang mainit na yakap ang nagpakalma kay Oli. Hindi na siya umangal pa. Pakiramdam niya ay ligtas siya sa bisig nito. My poor baby. Muntik nang atakihin ng daddy mo nang mabalitaang bumangga ang kotse mo at hindi ka namin mahanap. Pati ang kapatid mo ay napabalik dito sa Pilipinas nang wala sa oras. I'm sorry, anak. Hindi ka na namin naprotektahan. Mami, sabi nila may gusto magpapatay sa akin. Bumangga ang kotse kasi inisprayan ko ang mata nila ng pepper spray. Saka ako tumalon palabas ng kotse. Hinabol pa nila ako hanggang sa mapadpad ako sa dagat at sumakay ako ng bangka. Tapos, pagising ko, nailigtas na ako. Nandito ako sa poder ng mga Del Fuego, Mami. Kilala mo ba sila? Ang pamilyang Del Fuego ay kaibigan ng daddy mo. Isa sila sa malaking security company kaya mas magiging ligtas ka dyan. Hindi ka muna babalik sa pagtatrabaho hanggat hindi natin nahahanap ang nagtangka sa buhay mo.
I can't afford to lose another child, Ollie. Not you. Ikamamatay ko. Hindi na umangal pa si Ollie. Hindi niya alam kung babalik pa siya sa pag-aartista. Natatakot siya. Oo, masama ang ugali niya pero hindi siya kriminal. Hanggang pagsusunit lang naman ang kaya niya. Hindi niya aakalain na hahantong sa ganito ang buhay niya. At ayaw niya rin bigyan pa ng problema ang mommy at daddy niya. Nang mamatay kasi ang kapatid niya noong bata pa ito, ay nalugmok ang kanyang ina sa depression. Bumalik lang ang sigla nito nang ipagbuntis siya nito. Kaya nga lahat ng gusto niya ay nasusunod dahil siya ang nagpabalik sa sigla ng mami niya. Kahit ang daddy niya ay binibigay lahat ng gusto niya. Prinsesa ang turing nila sa kanya. Baby, ibigay mo sa Del Fuego ang phone niya. Kakausapin siya ng daddy mo. Sambit ng ina niya, kaya ibinigay niya sa lalaki ang cellphone nito. Bumitaw ito sa pagkakayakap sa kanya at tinanggap ang cellphone. Nakaramdam siya ng paghihinayang dahil sa paglayo nito. Pero agad na lamang niya itong iwinaglit sa isipan. Nakatulala lang si Ollie habang kausap ng binata ang mami niya sa cellphone nito. Nakayakap na siya't lahat-lahat sa binata ay hindi niya pa rin alam ang pangalan nito. Matapos mag-usap ng binata at ng mami niya ay bumaling ito sa kanya. Dito ka muna, hanggang sa hindi pa sigurado ang kaligtasan mo. At hindi ka pwedeng umalis dito na mag-isa. Kailangan kasama ako o may kasama kang iba. At makikinig ka sa lahat ng sasabihin ko, okay? Masihigpitan ko ang security rito, kaya hindi ka rin basta-basta makakaalis. May pupunta rito mamaya. I-interviewin ka sa lahat ng details. Litanya nito. Gumawi si Ollie. Dinaig pa nito ang kuya niya sa kakabunganga sa kanya. Tumango na lamang siya upang matahimik ito. Napatikim ng mukha si Ollie nang tumunog ang tiyan niya sa gutom. Hindi pa pala siya nag-aalmusal. Marahang natawa ang binata. Kumain na muna tayo. Tse! Ipinaghanda siya ng lalaki habang siya ay prenteng nakaupo lang sa wooden stool. Hindi rin naman kasi siya marunong magluto. Lumaki siyang niprito ng itlog ay hindi niya magawa. Takot kasi siya sa ina niya na masugatan siya sa pagluluto kaya hindi siya nito tinuruan at ayos lang rin naman ito kay Ollie. Wala siyang kaamor-amor sa pagluluto. Tagakain lang talaga siya. Hey! Tawag ni Ollie sa binata na ngayon ay abala sa pagluluto ng breakfast nila. Lumingon saglit ang binata. Oh! Tinaasan pa siya ng kilay nito. Umismid tuloy si Ollie. Ano bang itatawag ko sa'yo? Like, tagabantay o di kaya whitey? Hindi ako aso. Ang pangalan ko ay Luca. Ayusin mo ang pinggan. Hindi mo ako katulong babae. Ollie. My name is Ollie. Whatever. Maglagay ka ng kubyertos at pinggan dyan. Mando pa ni Luca sa kanya. Inirapan tuloy ni Ollie si Luca bago siya tumayo at inayos ang pinggan. Maya-maya ay kumain na sila. Parehas silang tahimik. Si Ollie ay abala sa pagkain dahil gusto niya sanang mag-request ng smoothie pero baka ihambalos sa kanya ang blender. Ollie, tawag ni Luca sa kanya. May mga tagalinis at tagaluto na darating dito mamaya. Huwag kang mag-alala. Alam nilang bawal nilang ipagsabi sa iba kung ano ang makikita nila dito sa loob ng bahay. Anyway, sabihin mo kay Manang kung ano ang ipapaluto mo for dinner and lunch para iinitin nilang mamaya kapag kakain ka. And also, isulat mo lahat ng gusto mong ipabili. Kagaya ng damit, pads, at iba pa para mabilan nila ni Inday mamaya. Hanggang 6:00 lang sila ng gabi. Kaya if may papagawa ka, better tell them. Yes, Dad. Pinanlakihan lang siya ng mata ni Luca kaya umirap siya pabalik. Pwede ba ako magka-phone? Tanong ni Ollie. Umiling si Luca. Hindi ka rin maaaring magbukas ng social media mo. Stay quiet like a rat hanggang sa matukoy namin kung sino ang mastermind sa pag-kidnap sa'yo. Pero wala akong gagawin dito. Ayaw ko namang maboard. Pagmamakaawa pa ni Ollie. No, hindi mo ako madadala sa ganyan. Matuto kang magluto o di kaya magtanim. Pero hanggang garden ka lang. Napaungol na lang sa inis si Ollie. God,
Dinaig ko pa ang preso dito eh. Magtiis ka, para rin naman to sa'yo. Pangangaral ni Luca. Napanguso na lamang sa inis si Oli. Hindi siya sanay na walang trabaho. Kung wala siyang taping na ay may shootings at interview naman siya. O kaya naman ay nasa studio at may recording siya. Pwede ko bang mahiram ang phone mo? I will not open my accounts. I'll just browse the internet. Napabuntong hininga na lamang si Luca. Fine, pero ipangako mong hindi mo bubuksan ang social medias mo at baka matrace ka ng taong nagtatangka sa buhay mo. Oo nga, kulit naman ang lahi mo. Parang bubuyog na bulong ni Oli. Bagot na bagot si Oli. Abala si Luca sa opisina at hindi niya maistorbo. Habang ang mga kasambahay ay iniiwasan naman siya. Wala siyang makausap at bored na siya sa cellphone ni Luca. Wala itong social media accounts. Napatingin rin siya sa gallery ng binata, ngunit wala itong laman. Kahit sa messages ay wala. Hindi niya tuloy maipigilang maisip na baka bakla ito. Puro lalaki ang nasa contacts nito maliban sa mami nito. Naglibot-libot na lang siya sa mansyon. Ayaw niyang abalahin ng mga tao. Habang naglilibot siya ay may napansin siyang puno ng mangga na hitik ng bunga. Natakam siya bigla. Nagpalingalinga siya kung sino ang pwedeng mautusan pero wala namang tao. Nakita niyang may ladder na nakatambak sa gilid kaya agad niya itong kinuha kahit pahirapan sa pagkuha dahil mabigat. Hinila-hila na lang ni Oli hanggang sa makarating siya sa puno ng mangga. Hindi naman gaano kataas ang mangga, kaya ayos lang naakyatin iyon ni Oli. Kumuha rin siya ng kahoy para ipangtusok sa mga mangga. Umakyat na si Oli sa hagdan pero napansin niyang makaakyat niya ang unang mangga ay napangiti siya. Hirap na hirap man ay pinilit ni Oli na makaakyat sa sanga. Kamuntikan pa nga siyang mahulog. Mabuti na lang at nakakapit siya. Inabala ni Oli ang sarili sa panunungkit ng mga mangga. Dahil paborito niya naman kasi ang hilaw na mangga. Olivia Sanders, bumaba ka nga dyan. Sigaw ni Luca na nagpupuyos sa galit. What the hell? Ginulat mo naman ako? Sigaw pabalik ni Oli. Nasapo-sapo ang dibdib habang ang isang kamay ay nakahawak sa sanga. Isa, bumaba ka dyan. Namumuti na yata ang buhok ni Luca sa konsumisyon kay Oli. Halos lumabas na ang litin nito sa kakasigaw. Huwag mong sagarin ang pasensya ko, Oli. Kapag ikaw nahulog dyan. Teka lang, kulang pa nakuha ko eh. Nakangusong sambit pa ni Oli. Humingang malalim si Luca at naglakad papalapit sa kanya. Bumaba ka na, ako nang kukuha. Hindi pa gumagaling ang mga galos at pasa mo. Baka madagdagan pa yan. Maingat na bumaba si Oli, pero sumabit ang dulo ng bestirang suot niya. Nabalandra tuloy ang mapuputi niyang hita. What the hell, Olivia? Ang mga mata niyo, Ace, sa sahig, kung ayaw niyong mawala ng trabaho. Subigaw si Oli anang mapunit ang laylayan ng bestida niya nang hilain niya ito. Dumulas ang kamay niya, kaya napabitaw siya sa sanga. Napapikit na lang siya at handa ng mahulog. Pero nang idilat niya ang mga mata, ay nasa bisig na siya ni Luca. Pulang-pula ang mukha nito at leeg, at parang kaunti na lang ay sasabog na ito sa inis. Oli, mauubos na yata ang pasensya ko ngayong araw. Napabuntong hininga na lang si Luca, saka bumaling sa mga security nito. Umakyat kayo at manguha kayo ng mangga sa araw na to. Napatas ang kilay ni Oli sa mga hard bodyguards ni Luca. Hindi halatang nagtatrabaho sa Del Fuego Security dahil mukhang yayamanin at modelo ang mga itsura nito. Inirapan na lang ni Oli ang mga ito at saka siya kumapit ng mahigpit kay Luca. Saka naglakad papasok sa mansyon si Luca. Hindi na kinulit ni Oli ang binata dahil baka bugahan na siya nito. At isa pa ay nahihiya siya nang makita nito ang panty niya. Maingat siya nitong inilapag sa sofa. Lumuhod ito sa harapan niya at chinek kung wala ba siyang galos mula sa sanga. Ang bestidang hanggang tuhod ni Oli ay nagkaroon ng slit sa gilid na hanggang hita niya. Wala bang masakit sa'yo? Malumanay na tanong ni Luca.
Wala naman. Ayos lang naman ako. Makirot lang yung mga pasa ko pero hindi ako nasugatan sa pag-akyat ko sa puno. Napabuga ng hangin si Luca. Muntik kang masaktan, Oli. Kung hindi pa kita nasalo, may pasa ka na naman ngayon o bale. Ano ba kasing pumasok sa utak mo at umakyat ka dun? Nag-cross arms si Oli. Sabi ko, gusto kong kumain ng mangga. Ayaw ko namang abalahin ng mga katulong at guards mo. Ayaw naman nila akong pansinin. Bored na ako at gusto kong kumain ng mangga. Bored ka? Parang hindi makapaniwalang tanong ni Luca. Tiningnan ni Oli ng masama ang binata. Oo, at gusto ko ng mangga. Favorite ko yan, no? Sana tinawag mo ko. Pangaral ulit ni Luca. Paano kung hindi kita nasalo? Dahil lang sa mangga, ibubuwis mo ang buhay mo? I told you, ayaw kong abalahin ng mga trabahante mo. Giit pa ni Oli, na kaunti na lang ay mapipigtas na ang dulo ng pasensya niya. You're unbelievable. Sa susunod, kahit gaano ka ka-bored, puntahan mo ako sa opisina ko, okay? Dahil baka kung ano-ano na naman ang gagawin mo. Baka bukas ay magpa-fashion show ka sa bubong. God, nakapanti ka lang at umakyat ka talaga ng puno. Parang hindi makapaniwalang bulalas ni Luca. Shut up! Napangisi si Luca saka umiling-iling pa. Umakyat ka sa kwarto, magbihis ka. Yung kwartong ginagamit mo ay kwarto ng pinsan kong babae. May mga damit pa siya sa cabinet. Suotin mo na lang. Hihintayin kita dito sa baba. Magpapaluto ka pa ba ng bagoong? Tumango si Oli, saka umirap at mabilis na umakyat para magbihis ng damit. Nang matapos siyang magpalit ng damit ay bumaba na rin siya. Dumiretso sa kusina nang maamoy ang nilulutong bagoong. Si Luca na ang nagluluto habang ang 3 guards naman ay nagbabalat ng mangga. Nakita siya ni Luca kaya bumaling agad ito sa 3 guards. Umalis na kayo. Diretso ang tingin sa daan. Nagtatakang tinapunan ng tingin ni Oli si Luca. Bakit mo naman sila pinapaalis? Hindi ba sila kakain ng mangga? Kakain sila sa labas. Ni Luca sa kabinalikang tingin sa nilulutong bagoong. Umupo si Oli sa stool at pinagmasda ng lalaking inihahanda ang bagoong at ang manggang hilaw na kanina niya pa kini-crave. Napansin naman ni Oli na nasa counter ang laptop nito kaya napanguso siya. Mukhang naaabala niya ang lalaki. Pero nagkibit balikat siya dahil hindi naman niya inutusan ng binata na pagsilbihan siya. Kumain ka na. Ani nito sa kanila pagampinggan na may mangga at bagoong. Napatulala si Oli. Nag-iba yata ang paningin niya kay Luca. Bakit parang naging isang anghel ito sa paningin niya at nawala ang pagiging masungit nito? Kinabukasan ay nakatambay siya sa opisina ni Luca. Nag-iikot-ikot siya hanggang sa mapagod siya. Sumalampak siya sa sofa at nahiga. Inaantok siyang panoorin ng lalaki. Kaya nga nang makapagtapos siya ng kolehiyo ay hindi na siya nag-MBA. Nag-focus siya sa pagiging artista. Allergic siya sa pag-aaral. Tinakot pa siya ng mami niya na pahihintuin sa pag-aartista kapag hindi siya nakapagtapos. Bored ka na ba? Sabi ni Luca. Tumango si Oli. Kinda. Tumaas ang kilay ni Luca. Gusto mo bang may gawin ka? Yes, baka mamatay ako sa boredom eh. Parang batang sambit ni Oli. Hindi ka mamamatay agad. Masamang damo ka. Komento ni Luca na ikinainis ni Oli. Baka ikaw yung pinsan ni Lucifer. Pambawi ni Oli. Ngumisi naman si Luca. Pinsan ko nga si Lucifer. Si Lucifer Michael Del Fuego. What the? Baliw ba tita mo para pangalanan siyang ganyan? Hindi makapaniwalang sambit ni Oli na nanatiling nakahilata sa sofa. Kinda. Katwiran ng tita ko, anghel daw ito. Fallen angel. Saka, Michael naman ang second name ni Luke. Angel din daw yun. Sabi ni Luca. Napangiwi si Oli. Weird ng family mo. Anyway, asan pala ang family mo? Ba't ikaw lang yun nandito? Ang parents ko ay nag-honeymoon ulit. As if naman na magkakaroon pa ako ng kapatid. My aunts and uncles ay nasa Amerika.
Ako lang ang nasa Pinas ngayon. Hindi ko naman maiwan ng kumpanya dahil ayaw namang saluhin ng mga tito ko. Kasi may sarili naman silang kumpanya. Wow, your family's rich pala. Mayaman rin naman ang mga Sanders, hindi ba? Your family's an old rich money. Kahit sa mother side mo ay mayayaman. Paano mo nalaman? Nagtatakang sambit ni Oli. Naging ka-dormant ko ang kuya mo sa Harvard. And we're close. Kibit-balikat na sambit ni Luca. Bakit hindi ko kayo nakilala ni kuya na magkasama? Hindi ako mahilig lumabas. Your brother is a party animal. Komento ni Luca. So kilala mo ang parents ko, Luca? Yup. Tumango si Luca. Nambit ko sila sa abroad. Birthday ng kuya mo and I think it's 5 years ago. Ngumuso si Oli. Busy ako sa shooting at ACADS noon. So nagstay ako dito sa Pilipinas. Bumalik rin naman sina mami noon. Kaya hindi na ako sumunod pa. Siguro mas masama ugali mo dati. May paghihinayang pangsambit ni Oli. Natawa na lang tuloy si Luca. Ganyan ba kasama ang tingin mo sa akin? Slight. Sagot ni Oli habang pinagdidikit ang hintuturo at hinlalaki nito. Well, marami rin naman ako naririnig na rumors tungkol sa'yo. And I heard from your brother. Bratinela ka talaga. At napatunayan ko ngayon. Sabi naman ni Luca. Inirapan ni Oli ang binata. Excuse me nabawasan na kaya ang pagiging maldita ko. Nag-promise ako na magpapakabait na ako. Talaga lang kamuntikan na ako maubusan ng dugo sa'yo Sad pa ni Luca. Level nga lang yun ang pagiging matigas ng bungo ko. Tsaka, kahit kailan, never akong nanakit ng tao o ng bully. Tinatalakan ko lang sila o kaya naman pinafire kapag sobra na talaga. Kung siguro naging kapatid kita, baka araw-araw kong lumuluha sa katigasan ng ulo mo, Oli. FYI, ayaw kitang maging kapatid, no? Masyado ka masungit. I like my brother kasi he's very malambing and I'm his number 1 baby girl. Pagtataray pa ni Oli. Hindi niya kinakahiya na clingy siya at malambing sa kuya. Kasi mahal naman siya ng kuya niya. At ganun din naman siya sa kuya niya. Lahat gagawin ni Elish yun para protektahan siya at iparamdam na mahalaga siya. Number 1 savior niya ito. Kapag may kalokohang ginagawa siya sa school, ay ito ang pumupunta para isettle ang problema para hindi malaman ng daddy nila. And I'm sure na proud sa iyo ang kuya mo. Sagot pa ni Luca, kaya napangiti si Oli. Oo, lumaki siyang bratinela at nakukuha niya lahat ng gusto niya. Pero hindi lahat ng tao ay gusto siya. Marami rin siyang haters, pero mas maraming nagtitiwala sa angking talento niya. Pero iba pa rin talaga kapag pamilya mo ang proud sa iyo. Matapos ang ilang minuto ay naging abala na si Luca simula nang may tumawag sa telepono. Mukhang galing sa main office, kaya hinayaan na lang niya ito. Manang! Tawag ni Oli sa tagaluto. Buryong-buryo na siya. Abala si Luca sa trabaho, pero kasabay niya rin ito parating kumain. Nahihiya naman si Oli na abalahin ng binata. Bakit po, senyora? Si Manang Linda, ang medyo may katandahan ng kasambahay ni Luca. Manang, turuan mo naman po ako magluto. Pakiusap pa ni Oli. Ngumiti ng mapang-asarang matanda. Ipagluluto mo po ba si Sir? Gusto ko po sana matuto magluto. Simpleng sagot ni Oli. Ayaw niyang palabasin na patay siya sa binata. Hindi niya ito type. Pumalakpak ang matanda sa tuwa. Ay, ganon po ba, ma'am? Ang paborito ni Sir ay pansit. Yan ang ituturo ko sa'yo. Yan ang parating request sa akin ni Sir. Sisiguraduhin kong mai-inlove si Sir sa'yo ng bongga. Napaubo si Oli sa sinambit ng matanda. Mukha ba siyang may gusto kay Luca? Sa ganda niyang to, dapat si Luca magkagusto sa kanya. Buong buhay niya ay hindi pa siya nagkakanobyo. Pareho kasing strict ang parents niya. Saka masyado din siyang maganda. Maraming nanliligaw sa kanya pero palagi niyang nire-reject ang mga ito. Meron ring mga obsessive suitors
Kaya nga kamuntika na rin siyang mahinto sa pag-aartista. Ma'am, maghugas po kayo ng kamay. Tapos magsuot kayo ng apron. Magagayat muna ako ng mga ricados. Sambit ni Manang Linda. Sumunod naman agad si Oli. Agad niyang isinuot ang kulay pink na apron at naghugas ng kamay. May carrots, repolyo, karne, atay, at iba pa ang mga sahog. Ganireho ang gagawin niyo. Ani Manang Linda saka hiniwa ng maninipis ang carrots. Ginaya naman niya ang ginawa ni Manang. Medyo hirap siya sa paghiwa dahil hindi siya kailanman humawak ng kutsilyo. Aw! Ungol niya nang medyo madaplisan ng kutsilyo ang daliri niya. Natataranta namang hinila ni Manang ang kamay niya. Ay, lagot ako nito kay sir. Natatarantang sambit ng kasambahay. Hinila ni Oli ang kamay niya. Hindi ho. Ayos lang ho ako, Manang. Maliit na sugat lang po to. Turuan niyo ho ako at wala na rin po akong ibang gagawin. Napakamot sa ulo si Manang Linda. Ay baka mapagalitan ako ni Sir Ma'am. Nasugatan ang maganda niyong kamay. Naku po. Hindi nga ho. Ayos lang po ako. Ako na pong bahala kay Luca, Manang. Saka malayo to sa bituka. Sabi niya pa, saka bahagyang ngumiti. Pero kung nandito ang mami niya ay baka naglita niya na ito. Nakisyo, dapat hindi siya humahawak ng kutsilyo. Hay, tigas ng ulo niyo, ma'am. Bagay talaga kayo ni sir. Natatawang sambit ni Manang Linda. Nag-umpisa ulit silang mag-diet ng mga ricados. Pero ngayon ay mas maingat na siya. Saka tumulong na rin si Manang sa paghihiwa. Pagkatapos noon ay pinainit nila ang kaha. Medyo natakot pa siya nang tumalsik ang mantika nang inalagay niya ang mga gulay. Ilang minuto ay natapos rin sila sa pagluluto at siya naman ay tagalagay habang si Manang ang tagatansya ng lasa. Ay, very good ka dyan, ma'am. Pwede na kayo magpakasal ni sir. Sa gulat ay napaubo si Oli. Ayos ka lang ba, ma'am? Hindi ko po boyfriend si Luca. Sagot pa ni Oli. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Ay, pasensya na ma'am. Akala ko kasi kayo ang bagong nobya ni sir. Kasi ngayon na lang ulit siya nagdala ng babae dito simula na maghiwalay sila ni Ma'am Elaine. Elaine? Curious na tanong niya sa matanda. Napalingalinga ang matanda. Ma'am, huwag niyo ho akong isusumbong kay sir ah. Hindi po. Sino po ba si Elaine? Nagtatakang tanong niya kasi maingat ang matanda sa pagsasalita tungkol sa babae. First love po ni sir. Matagal na rin po silang magnobya. Naging sila nung kolehiyo pa. Tapos na makagraduate, naghiwalay sila. Nag-propose po kasi si sir at hindi pa raw ito handa na magpakasal. Sa pagkakaalam ko, nagtatrabaho ito ngayon sa ibang bansa. Model ata ma'am, kagaya mo. Kilala niyo po ako? Hindi makapaniwalang sambit ni Oli. Itinaas ng matanda ang kamay nito at pinakita ang hinlalaki. Ay, oo naman ma'am. Nakikita kita sa telebisyon at magazine. Kaya nga gulat ako nung nakita kita dito eh. Akala ko boyfriend mo po si sir. Sayang, bagay pa naman kayo. Pikutin nyo na ma'am. Di rin kayo lugi kay sir. Matalino, mayaman. At higit sa lahat, malaki raw ang kwan niya ma'am. Kumunot noo siya sa pagtataka at tinignan na matanda na puno ng kuryosidad. Ano po yung kwan, Manang? Mapang-asar nang umisi ang matanda. Ay, sus, si ma'am naman. Yun nga yung malaking kwan. Malaki, si sir. Manang, ano nga yung kwan? Hindi ko kayo maintindihan eh. Nalilitong sambit ni Oli. Humagikik pa ang matanda sa kamarahang hinampas siya sa braso. Ay, sus. Yung ano ni Sir Ma'am. At eksaktong pumasok si Luca, kaya pareho silang napatingin ni Manang sa hinaharap ni Luca. Tiningnan sila ni Luca na may pagtataka. Bakit? Nagkatinginan sila ni Manang. Humagikik si Manang Linda at si Oli habang namumula ang buong muka. Pinaypayan ni Oli ang mukha niya sa hiya. Ay sakto sir, kakaluto lang namin ni Ma'am ng pansit para sa tanghalian niyo. Masayang sambit ni Manang Linda na para bang hindi na to chinismis kung gaano kalaki ang tinatago nitong armas. Sa trabaho ni Oli ay
Ilang katawan na ang nakita niya. Pero kahit kailan ay never pa siyang nakaisip ng kung ano. Pero dahil sa pinagsasabi ni Manang, ay hindi siya makatingin ng diretso kay Luka. Minsan ay napapatingin pa siya sa gitna ng shorts nito. Kapag nakikita niya ang binata na nakatingin sa kanya, ay agad din siyang umiiwas. Ipinaghanda sila ni Manang sa mesa, kaya agad na pumwesto si Oli at Luka sa mesa. May ginawa ka na naman bang kapilyuhan? Biglang tanong ni Lucas sa kanya, kaya napatingin agad siya dito. Inirapan niya ito. Excuse me, tinulungan ko lang si Manang magluto. Ano ako, bata? Naiinis na wika ni Oli. Malapad nang umiti si Luka. Ganyan nga, hindi yung gagawa ka ng kabaliwan. Hindi ka ba nasugatan? Itinago agad ni Oli ang kamay niyang may sugat. Wala. Pumuntong hininga si Luka. Kapag hindi mo kaya, huwag mong pilitin. Ginamot mo na ba ang sugat mo? Nag-aalalang sambit nito. Hindi. Ayos lang. Maliit na hiwa at paso lang to. Simpleng sagot ni Oli. Umiling naman si Luka. I insist. Manang. Tawag ni Luka sa kasambahay. Pakikuha nga ang first aid kit box dun sa kusina. Inilapag ni Manang Linda ang mga pinggan na may lamang pansit at pork chop. Hinila ni Luka ang plato na nasa harapan ni Oli. Hinihiwa nito ang pork chop sa maliliit na size. After kumain, lagyan natin ng ointment yung mga sugat mo. Ani Luka sa kanilagay ang plato sa harap ni Oli. Napatulala siya. Kumakabog ang puso niya sa hindi malamang dahilan. Sa tuwing titingin siya sa binata ay parang gumagaan ang pakiramdam niya. Oli, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Luka na nakatingin sa kanya. Ha? Usal niya, saka napatitig kay Luka. Confirm, may gusto na siya sa binata at sa hindi malamang dahilan ay parang mabibiyak ang utak niya sa mga rason. Nakatulala lang si Oli sa terrace. Nagninilay siya. Ilang araw na siyang nagpa-practice magluto at ilang araw na rin siyang bangag. Kunting kibot lang ni Luka ay kumakalabog agad ang puso niya. Kinikilig siya kahit walang gawin si Luka, kundi ang inisin siya. Mukhang may saltik talaga ito sa utak. Katawagan niya kanina ang mami niya at hindi pa rin tapos ang investigasyon tungkol sa kidnappers niya at kung sino ang mastermind. Maayos na rin ang mga galos niya at pasa. Hindi na masyadong visible at masakit. Nag-iisip siya kung ano ang mga gagawin sa buhay niya. Natatakot na rin siyang lumabas at parang ayaw na niyang umalis sa poder ng mga Del Fuego. Ano nga ba ang gusto niyang gawin sa buhay? At anong gagawin niya na may nararamdaman na siya ngayon kay Luka? Napahila mo siya ng mukha sa inis? Napagpasyahan na niya ang gagawin niya. Iinom siya ngayong gabi. Mabilis siyang bumaba at nagtungo sa kusina para maghanap ng inumin. Sakto at nakakita siya ng wine. Hindi siya talaga umiinom. Hanggang flavored drinks lang siya. Pero ito yata ang sagot sa gagawin niya sa araw na to. Kumuha siya ng chips sa tukador at umakyat sa third floor para tumambay sa terrace doon. Hahayaan niya muna ang sarili na uminom. Hanggang sa hindi niya na namalayan ay nakakalahati na niya ang bote ng alak. Namumula ang magkabilang pisngi niya at napapapikit pa siya dahil sa malamig na simoy ng hangin na tumatama sa balat niya. Medyo may kanipisan ng suot niyang pantulog pero pinatungan naman niya iyon ng roba. Oli? Tawag ni Luka na nagpadilat sa dalaga. Nginitian ni Oli si Luka habang ang binata ay nagtatakang tiningnan siya. Hey, umiinom ka ba? Nag-aalalang tanong nito saka lumapit sa kanya. Hinablot nito ang bote ng alak. Okay na yan. No more wine for you. Halika na at pumasok na tayo sa loob. Malamig dito. No! Mariing usal ni Oli saka bumusangot. Pero kahit anong busangot man ng gawin ni Oli, ay hindi pa rin mawawala ang angking kagandahan nito. Habang nililipad ng hangin ang ilang hibla ng buhok niya, ay mas lalo itong gumaganda. Oli, lasing ka na. Makinig ka sa akin. Sa loob ka na magpahinga. No!
I said no. Dito tayo mag-usap at magsasalita ako. Makikinig ka. Parang batang sambit ni Oli. Wala na siya sa kahit na anong kahihiyan sa katawan. Ang tanging nais niya ay sabihin kay Luca ang nararamdaman niya. Sa bawat araw kasi na magkasama sila ay mas lalong lumalalim ang nararamdaman niya para sa lalaki. At parang sasabog ang puso niya kapag hindi niya sinabi ang nararamdaman niya dito. Ayaw niyang maging duwag at magkaroon ng regrets. Okay, fine. Magsasalita ka. Makikinig ako. Pero pagkatapos nun, papasok ka na sa loob, okay? Pakikipagnegosasyon pa ni Luca. Tumango si Oli at tiningnan ng mariin si Luca. Hindi ko alam saan ako mag-uumpisa eh. Pero makinig ka dahil hindi ko na ito uulitin. Alam kong maldita ako at minsan wala ako sa hulog. Kaya nga, siguro ako nakidnap dahil masama ang ugali ko. At nung takhang papatayin at gagahasain ako, nakatakas ako. Hindi ako pala dasal pero nagdasal ako. Sabi ko ayusin ko ang pag-uugali ko kapag nakaligtas ako. And you saved me. Minsan, nagiging bratinela ako. And I'm sorry about that. Pero ikaw pa rin kasi minsan, nakakapika ka. Nagsusorry ka ba o inaaway mo ko? Tumatawa-tawa pang sabit ni Luca. Sinamaan ni Oli ng tingin ang binata. Patapusin mo nga ako, okay? Fine, tapusin mo na. Sumandal pa ito sa pader habang nakatingin kay Oli. Kagaya ngayon, nakakapika ka. Kaya ang pagiging maldita ko ay may rason minsan. Anyway, nakakainis ka pero mabait ka rin. Pero madalas, kampon ka ni Satanas. Pero kahit ganon, hindi ko alam kung bakit. Ginayuma mo yata ako eh. And oo, this is a confession. Gusto kita. Hindi kumibo si Luca. Hindi rin ito nagsalita. Tulala ito kaya sa inis ni Oli ay kinurot niya ng malakas ang tagiliran nito. Say something! Gigil na sambit ni Oli. Biglang umisi si Oli. Fine, hindi na kita pagsasalatain. Pero liligawan kita hanggang sa magustuhan mo ko. Give me time para paibigin kita. At kapag di kita mapaibig, lulunurin kita. Nagbibirong sambit ng dalaga. Ninakawan ni Oli ng halik si Luca. Kaya mas lalong napatulala ang binata. Naglapat ng ilang segundo ang labi nila. Matutulog na ako. Sleep well. Saka kumaripas ang lukarit ng takbo at naiwan ang kawawang Luca na nakatulala at sapo-sapo ang labi nito. Kinabukasan ay masaya ang araw ni Oli. Naalala niya ang kalukaretan niya na ginawa kagabi at napapahagikik na lang siya. Hindi niya first kiss si Luca. Pero ito ang unang lalaki na hinalikan niya dahil may gusto siya. Ang first kiss niya ay sa isang movie, kaya hindi counted yun para sa kanya. Good morning! Bati ni Oli kay Luca na ngayon ay tulala habang nakaupo. Nasa dining area sila para mag-agahan. Good morning. Mautal-utal na bati pabalik ni Luca. Umupo na rin si Oli. Puro carbs ang nasa hapag. Pero ayos lang sa kanya. Simula 15 anyos kasi ay nasa strict diet na siya. Lalo na parati siyang nasa modeling stints. Pero simula nang tumira siya sa poder ni Luca, ay nasanay na siya at nagustuhan rin naman niya. Nagsandok na si Oli ng sinangag at kumuha ng bacon at chorizo. Saka tumingin kay Luca na nakatitig sa kanya. Kung ice cream ako, baka natunaw na ako sa kakatitig mo. Umiwas ng tingin si Luca. Wala na ang mga pasamo? Tumango siya. Yup, magaling na ako. Sambit ni Luca, saka nag-iwas ng tingin. Dinaig pa nito ang teenager. Napangisi tuloy si Oli. Kung tungkol to sa ginawa ko kagabi, don't worry, nasa tamang pag-iisip ako noon. At totoong gusto kita, at manliligaw ako simula ngayon. I don't take no for an answer.
Sambit niya, saka sumubo ng sinangag at kinindatan ang namumulang si Luca. Pareho silang tahimik na kumakain. Si Oli na ninanamnam ang pagkain habang si Luca naman ay lutang sa pinaggagawa ng babae. Tumikim si Luca kaya naagaw nito ang atensyon ni Oli. Nag-angat ng tingin ng dalaga. Si Oli, saka nagtaas ng kilay. Gusto mo bang sumama? Ibinaba ni Oli ang kubyertos, saka ibinigay ang buong atensyon niya kay Luca. Saan ka ba pupunta? Diyan lang sa palengke, maglilibot. Saka alam kong bagot ka na at hindi kita nililibot dito sa lugar namin. I've been busy with my stuffs. At ngayon, hindi na ako gaanong busy. Pwede tayong maglibot, pero kailangan mo itago ang mukha mo. Mas mabuting mag-iingat tayo. Ayos lang ba sa'yo yun? Nagningning ang mga mata ni Oli sa tuwa. Nais niyang yapusin si Luca sa tuwa. Sige, sasama ako. Tinaas niya pa ang kanang kamay na animoy tinatawag sa klase. Sige, magpalit ka ng damit. Magsuot ka rin ng sombrero at mask. Hihintayin kita dito sa baba. Mabilis pa sa 4:00 kumilos si Oli. Nagsuot siya ng trousers at tinernohan ng sleeveless top. Sinuot na rin niya ang mask at sombrero. Nang makababa ay naabutan niya si Luca na nakatulala habang nakatitig sa kanya. Bakit? Nagtatakang tanong ni Oli kay Luca. Tara na, please. Parang batang sambit ni Oli saka lumapit sa nakatulalang si Luca. Tara na, please. Sabay hila niya kay Luca. Oo na, kumalma ka nga. Si Luca na nagpatianod kay Oli. Agad na bumiyahe sila papunta sa bayan at mabilis rin naman silang nakarating. Tuwang-tuwa si Oli sa nakikita. Para siyang bata na tuwang-tuwa habang nakatingin sa mga bagay habang si Luca naman ay tagabantay niya. Pinakauna nilang pinuntahan ay ang isang food stall. Nakakain ka na ba ng kwek-kwek? Tanong ni Luca kay Oli. Inosenteng umiling ang bata. Hindi, pero naririnig ko na yun minsan sa mga coworkers at staffs ko. Masyado kang sinishelter ng magulang mo sa totoong mundo. Nakangiwing sambit ni Luca. Well, malinis naman dito, kaya ipapatikim ko sa'yo. Okay lang ba sa'yo? Kung ayaw mo naman, we can try other things. Oo! Ngumiti si Oli. Masyadong considerate si Luca. Kumakabog tuloy ang dibdib niya. Ayos lang sa akin. I'm excited to try new things. Good. After nito, uuwi tayo. Tapos igagala kita sa mga resort sa labas ng mansyon. Maraming masasarap na pagkain doon at may mga shops din. Ngumiti ulit si Luca at lumabas ang dimples nito. Kaya napatulala si Oli. Ilang segundo bago nakabawi ang dalaga at seryosong tiningnan si Luca. Huwag kang ngingiti-ngiti. Mas nahuhulog ako sa iyo eh. Kung ayaw mong matali sa akin ng habang buhay, huwag kang ngingiti. Sa gulat ay hindi makagalaw si Luca. Tulala ang binata pero hindi niya maitatanggi na sumasabog ang puso niya sa tuwing kaharap si Oli. Hanggang ngayon ay hindi pa pinapabalik si Oli sa metro. Hindi pa rin umuusad ang kaso niya at iniiwasan niya ring manood ng telebisyon. Isa pa ay parang ayaw na niyang lumuwas at mas gusto na lang niyang manatili sa tabi ni Luca. Mas naging malapit sila sa paglipas ng araw. Palaging may inilalaan na oras si Luca para sa kanya. Si Oli naman ay pagbakante ay inaabala niya ang sarili sa pagluluto at nagiging maayos na ang lasa ng mga niluluto niya. At ngayon ay pinagtitripan naman niya ang puno ng mangga. Nakatulala siya sa puno at nagdadalawang isip kung anong gagawin. Aakyat ba siya o maghahanap ng uutusan? Kung iniisip mo na namang umakyat, sinasabi ko sa iyo, Oli, ipapaputol ko talaga ang punong yan para hindi mo na akyatin. There he was, Luca, ang lalaking nagpapatibok sa puso ni Oli. Naglakad papalapit si Luca at humalik sa pisngi ni Oli. Ako na nga aakyat para sa iyo, kaya pumirmi ka lang dyan. Sure ka ba? Nag-aalalang tanong ni Oli sa binata. Nginisihan siya ni Luca. Iniisip mo pa talaga ang kapahamakan ko bago ang kapahamakan mo?
Ngumuso si Oli. Oo naman, gusto kaya kita at ayaw na ayaw kong nasasaktan ka. Umiling na lang si Luca na parang hindi makapaniwala sa tinura nito. Sa tingin mo ayos lang sa akin na masaktan ka? The day I found you was the biggest regret of my life. Na sana natagpuan kita ng mas maaga at hindi mo na kailangan pang magpaanod sa bangka para lang makaligtas sa mga gagong yun. At least buhay pa ako nang nahanap mo ako. Saka thankful din ako sa'yo dahil doon. Ikaw ang naging savior ko. Kung hindi mo ako nakita, ewan ko na lang kung buhay pa ako ngayon. Saka laking pasasalamat ko dahil hinayaan mo ako makitira dito at guluhin ka. Teka, ba't ba tayo nagdadrama? Gusto ko lang naman kumain ng mangga. Humalakak si Luca saka tinanguan si Oli. Fine, kukuha na ako ng mangga para sa iyo, kamahalan. Halos mahulog ang puso ni Oli sa pag-akyat ni Luca sa puno. Pero aminado siyang ang gwapo nitong tingnan. Maaaring pumasa bilang bida sa Tarzan remake. Matapos ang 15 minuto ay maraming nakuha na mangga si Luca. Agad din silang nagtungo at inutusan ang mga kasambahay na kumuha ng peeler, kutsilyo, bagoong at lalagayan ng mga mangga. Habang si Oli ay parang prinsesang nakaupo sa gilid at pinagmamasdan si Luca na gawin ang lahat para sa kanya. Kinakalikot ni Oli ang cellphone ni Luca. Nag-download siya ng offline games. Kaya nilalaro niya muna yun habang nagbabalat si Luca ng mangga para sa kanya. Kung hindi ko lang talaga alam na wala kang naging nobyo, iisipin ko talagang buntis ka. Ang takaw mo sa mangga. Hindi ka yata nagsasawa kakakain ng manggay. Mapangasar ng wika ni Luca. Mahilig lang talaga ako sa maasim, no? Kaya nga kita nagustuhan kasi mukha kang maasim. Pabirong balik ni Oli na ikinangiwi ni Luca. Ang pangit mo mag-joke. Sagot ni Luca. Hulog na talaga si Oli kay Luca. Kaya sana ay huwag nang matapos ang mga sandali na nagkakasama sila. Masaya siya sa piling ng binata. Pero ang lahat ng hiling ay hindi natutupad. Sir, tawag ng isa sa tagalinis nila. Bakit? Si Luca na sinusubuan si Oli na mangga. Pareho silang napatingin sa kasambahay. May naghahanap po sa inyo, sir. Sino raw, Aling Lita? Si Luca ay nagpatuloy na sinusubuan si Oli ng mangga. Kaya nawala ang atensyon niya kay Lita at napatitig na lang siya kay Luca. Si Ma'am Elaine, sir. At sa isang iglap ay naglaho ang kasiyahan ni Oli. Nakatulala si Oli sa kwarto. Simula kaninang tanghali ay hindi siya bumaba at hindi rin siya hinanap ni Luca. Hindi sila sabay na nag-lunch at sigurado si Oli na si Elaine ang kasabay ni Luca. Elaine was his first love. Ano naman ba ang laban niya dito? Niwala nga siyang assurance na gusto rin siya ng binata. Siya lang itong nag-insist na liligawan niya si Luca. Tinawagan niya ang mami niya gamit ang cellphone ni Luca na nasa kanya pa rin. At sa ilang ring ay sumagot ang ina niya. Mami, I miss you so much, my darling. Miss na rin kita, Mami. Kailan ba ako pwedeng umuwi dyan? Akala ko ba nag-i-enjoy ka dyan? Mapang-asar na sabi ng nanay niya. Parati mong binabanggit si Luca. So I thought nag-i-enjoy ka sa company niya. Mami naman, hindi pa rin po ba safe umuwi dyan? Anak, we are doing our very best. Wala pa rin kaming lead. Kaunting tiis lang, anak. Matatapos din lahat to. I love you, my sweet pea. At ganun lang. Hindi pa gusto ng parents niya na bumalik siya sa metro. Kung kanina ay gusto na niyang manirahan dito, pero ngayon ay gusto niya nang makaalis. Kaysa magmukmok ay bumaba si Oli at nagbabalak siyang maglibot sa resorts kasama ang mga tauhan ni Luca. Ayaw naman niyang istorbuhin sina Luca at Elaine at sa kung anumang kababalaghan ang ginagawa nila. Hindi niya na ipipilit ang sarili kay Luca. Kung hindi siya nito gusto ay ayos lang naman sa kanya. Nang makababa si Oli ay sinalunan niya yata ang lahat ng kamalasan. Nakita niyang magkayakap si Elaine at Luca sa living room. Hindi niya pinansin ang mga ito at dire-diretso lang sa paglalakad.
Kahit parang pinipiga ang puso niya sa sakit at kaunting kibot at maiiyak na siya. Ano na naman ba ang laban niya doon? International model yun. Maganda at matalino. Oli! Sambit ni Lucas. Para siyang robot. Ni hindi siya lumingon at wala siyang pakialam sa mga taong nasa paligid niya. Ang gusto niya lang ay malayo sa lugar na to. Nang makalabas siya sa gate ay natulala siya. Naglakad lang siya na parang wala sa sarili. Hanggang sa napahikbi na lang siya. Oli! Sigaw ni Luca na tumatakbo papalapit sa kanya. Napatitig na lang si Oli, pero bago pa siya makahakbang ay may tumakip sa ilong niya sa dumilim ang paligid. Madilim ang paligid nang imulat ni Oli ang mga mata niya. Kung dati ay inaakto niya lang sa pelikula at teleserye ang kidnapping scene, ay ngayon ay nangyayari na talaga sa kanya. Biglang bumukas ang bodega at iniluwa noon ang isang pamilyar na lalaki. Isang demonyong may ngisi sa labi ang bumungad sa kanya. Nanginginig siya, pero hindi siya makagalaw. Parehong nakatali ang kamay at paa ni Oli. Kiefer? Hindi makapaniwalang sambit ni Oli. Humalakak na parang demonyo ang lalaki. Ano ka ngayon, Olivia? Nasaan ang tapang at angas mo? Napaiyak na lang siya sa takot. Si Kiefer ay isang anak ng politiko. Nakilala niya ito sa isang birthday na siya namang co-star. Naging obsessed ito sa kanya. Araw-araw siyang pinapadalhan ng kung ano-ano at kinukuhanan ng litrato. Hanggang sa nalaman niya na sa tuwing gabi ay pumupunta ito sa condo unit niya at inaamoy yung gamit niya. Mabuti na lang at nang araw na yun ay nagtago si Oli sa ilalim ng kama niya. At doon niya nakita kung ano ang mga kabaliwan na pinaggagawa ni Kiefer. Pinahuli niya ito sa pulis at nang malaman ng parents niya ay gusto nila itong mabulok sa kulungan. At ang mga magulang ni Kiefer ay itinikwil ito. Matapos noon ay wala na siyang naging balita tungkol sa lalaki. Hinawakan ni Kiefer ang mukha ni Oli. Asan ang pinagmamalaki mo ngayong babae ka? Kung sana minahal mo na lang ako at hindi pinaabot kay daddy ko ang naging away natin, hindi sana tayo hahantong sa ganito. Kung hindi ka magiging sa akin, mas mabuti pang walang may-ari sa'yo. Namagapak ang kamay ni Kiefer sa mukha ni Oli. Nalasahan niya ang sariling dugo. Biglang hinablot ng lalaki ang buhok niya upang iangat ang mukha niya at marahas na sinampal ulit ito. Demonyo ka! Nanginginig na wika ni Oli at pilit na pinatatag ang sarili niya. Dinuraan siya ng lalaki sa mukha. Napapikit si Oli. Demonyo ako. At ikaw demonya. Kaya bagay sana tayo. Kahit kailan, hindi ako magiging sayo. At hindi nagkaroon ng tayo. Demonyo ka, Kiefer. Nababagay ka sa impyerno. Ang lakas na sigaw ni Oli. 6 na marahas na sampal ulit ang natanggap ni Oli. Ramdam niya ang namamaga na mukha. Marahas na tinulak siya ni Kiefer, saka pinagsisisi pa bago ito umalis. Taimtim na nagdasal si Oli. Hindi siya pala dasal pero sa napatunayan niyang makapangyarihan ng dasal dahil nailigtas siya noon ni Luca. Humikbi si Oli nang mapatingin sa suot na anklet. Bigay iyon ni Luca noong nakarang araw. Kung ito man ang huling araw niya sa mundo, sana ay naramdaman ni Luca kung gaano niya kamahal ang binata. At naging masaya siya sa araw na magkasama sila. Halos mawalan na siya ng ulirat dahil sa pinaghalong pagod at takot. Oli! Isang boses na nagpabalik kay Oli sa ulirat. It was Luca. Nang imulat niya ang mata ay nakatiting ito sa kanya at parang handa itong pumatay. Dapat pinatay ko na lang siya at hindi na hinayaang mabuhay pa. How could he fucking hurt you? Hinaplos ni Luca ang mukha ni Oli habang ang mga mata nito ay nagpupuyos sa galit. Ngumiti si Oli sa binata. I love you. Naghihinang sambit ni Oli. I know. Malungkot na ngumiti si Luca. Mahal na mahal din kita, Olivia Sanders. You're safe now, love. Wala nang mananakit sa'yo. Pangako ko yan.
Sa kamarahang hinalikan sa labi si Oli. Naramdaman na lang ni Oli na umangat ang katawan niya. At alam niyang nasa bisig na siya ng binata na payapa at ligtas. Nagising si Oli nang makaramdam siya ng uhaw. Ilang araw na siya rito sa ospital at kasama niya ngayon si Luca. Hindi siya nito iniwanan kahit pa nandyan ang kapatid niya at magulang. Nakakulong na rin si Kiefer, pero may plano ang daddy niya at si Luca na pagbayarin si Kiefer sa ginawa nito. At hindi pipigilan ni Oli ang mga ito dahil alam niyang nararapat lang iyon para kay Kiefer. Ipinaramdam nito ang impyerno sa kanya. Kaya naman dapat lang na maramdaman rin ito ang impyernong dinanas niya. Malaki ang binayad ng parents niya upang hindi pumutok ang issue tungkol sa paggitnap sa kanya. Dahil para kay Oli ay pagod na siya sa limelight. Natatakot na siya na ipakita ang mukha niya sa publiko at maging target na naman ng mga taong may masama ang binabalak. Kontento na siya sa kung ano ang meron siya ngayon. "Love?" Tawag ni Lucas sa kanya. "Ano bang gusto mong kainin? Pero soft food lang pwede sa'yo dahil mamamaga ang panga mo. Gusto mo nguyain ko pa para sa'yo?" Kahindik-hindik na tinanguan ni Oli si Luca na para bang nababaliw na ito. Kinuha niya ang whiteboard sa gilid niya. Hindi pa rin siya nakakapagsalita dahil sa pamamaga ng panga nito. Nagsulat siya sa whiteboard. "Nababaliw ka ba?" Umalakak si Luca. "Pwede naman. Ayaw mo nun. Soft version ng cravings mo makakain mo since bawal ka pa sa mga hard foods." Sinamaan ni Oli ng tingin ng nobyo. Oo, nobyo niya na si Luca at wala nang bawian. Wala na makakahadlang pa sa kanila. Dahil si Luca Del Fuego ay opisyal ng pagmamay-ari ni Olivia Sanders. At ang kay Oli ay kay Oli lang dapat. Wala nang pabidang mga epal sa kwento nila. Nagsulat si Oli sa whiteboard. "Wala ka bang trabaho? Hindi mo ba imimit si Elaine?" Umirap si Luca. "Yan na naman tayo Nag-iisip ka na naman ng ikakaselos mo. Kung sana nakinig ka sa akin nung tinawag kita, hindi ka sana lalabas ng bahay. Saka isa pa, ikaw lang ang mahal ko at hindi si Elaine. Ikaw lang ang babaeng iibigin ko habang buhay. At dapat ako lang din ang iibigin mo. Dahil lang kay Luca, ay para kay Luca lang." Nagsulat muli si Oli. "Walang bawian to. Dahil kapag binawi mo pa, ipagkakalat ko sa buong mundo na ang Baxter mo ay SpongeBob." Imbento ka na naman. Pasalamat ka talaga at mahal kita. Dahil kung hindi, naku talaga. Pinandilata ni Oli ang nobyo. Ngumisi naman si Luca. "Siyempre mamahalin pa rin kita. Hindi pwedeng hindi kita mahalin. Mapasusunod na buhay pa yan. Dahil nag-iisa lang ang Olivia Sanders sa mundo. I love you, love." Ano pa ba ang hihilingin ni Oli? Nasa sa kanya na ang lahat. Pati ang puso na nag-iisang Luca Del Fuego. Makalipas ang 2 buwan, tuluyan ang gumaling si Oli at ngayong araw na to ay huli na niyang pagpapakita sa publiko bilang artista at singer. Dahil napagpasyahan na niya at sigurado na siya na hindi na siya babalik sa entablado. Dahil sa ginawa ni Kiefer ay nagkaroon na siya ng takot na ipakita sa mundo ang mukha niya. Hindi maiwasan ni Oli na kabahan habang nakaupo sa sofa ng isang set para sa interview niya sa isang sikat na talk show. Matapos ang ilang buwan na malayo sa mga mata ng media at tao, ay naglakas loob na siya na mamaalam. Isa pa ay masaya na siya sa buhay nila ni Luca. Maayos ang relasyon nila at tanggap sila ng mga pamilya nila. Kahit na noong una ay ayaw ng Kuya Elisyon niya sa relasyon nila ni Luca, ay kalauna naman ay tinanggap na nito. Hinayaan na lang sila. Kasalukuyan silang nasa mansyon ng mga Sanders. Mas naging malapit si Luca sa pamilya ni Oli. Halos hindi na rin kasi sila mapaghiwalay ng babae. "Miss Oli, handa ka na ba?" Tanong ni Miss Chris, isang sikat na TV personality. Ngumiti siya. "Opo. Okay, 1, 2, 3, action!" At iyon ang cue na nag-umpisa na ang interview nila na i-ere din naman mamayang hapon. "Hi sa ating mga television viewers dyan. Ngayong araw na to
ay makakapanayam naman natin ang na-miss nating mukha sa industriya. Isa sa magaling na aktres at isang magaling na singer na humahakot ng maraming awards. At syempre, isa sa masasabi kong Diyosa sa industriya. Let's all welcome Miss Ollie! Sabi ni Miss Chris. Ngumiti si Ollie at tiningnan kung nasaan ang kamera. Hi po. Suminghap si Chris. Wow! Hi pa lang yun at na-inlove na tayo agad. Anyway, mas lalo kang gumanda ngayon, Ollie. Iba ang glow ng iyong muka. Napahawak si Ollie sa mukha niya. Hindi naman ho. Kung saan-saan umabot ang mga katanungan kay Ollie, maayos naman niya itong sinagot hanggang sa dumating sila sa rason ng interview. Diretsahan na, Ollie. Ilang buwan ka na naming hindi nakita, kaya napaisip kami kung babalik ka pa ba sa industriya. Maraming tao sa social media ang tinatanong kung nasan ka na ba at kung may balak ka pa raw na tumanggap ng mga projects. Ngumiti si Ollie. Mahal ko ang showbiz, Miss Chris. Ito ang naging tahanan ko magsasampung taon na. Dito na ako nagdalaga. Pero dumating na ako sa point na natatakot na akong humarap sa kamera. Lingid man sa kaalaman nyo, marami akong pinagdaanan at hindi ko na isa sa publiko yon. At wala rin po akong balak na ipahayag kung ano pa yun. Ang tanging masasabi ko lang, salamat po sa 9 na taon na kasama ko kayo. At ito na rin ang huling taon ko sa industriya. At sa pagkakataong ito, pipiliin ko naman po ang sarili ko. Masaya ako na makitang pinipili mo ang sarili mo, Ollie. Halata sa mukha mo ang saya at glow. Bagay na bagay sa'yo. Kaya please, let's welcome Luca Del Fuego. As si Phone Q ay dumating si Luca at may dala pa itong bulaklak. Agad na napatayo si Ollie para sa lubungin ng nobyo niya. Pero bago niya pa mayakap ito ay biglang lumuhod sa harap ni Ollie si Luca. Naririnig ni Ollie ang malakas na sigawan mula sa mga staff. Pero ang mata niya ay nanatili sa nobyo na ngayon ay nakaluhod at may hawak na singsing. Olivia Sanders, hindi ko na patatagalin pa. Dahil alam mo naman na ikaw lang ang babae sa buhay ko. At gusto kong malaman ng lahat na akin ka lang. At maipakita sa mundo na sa huling taon mo dito sa limelight, masaya ka at kasama ako. Na wala silang dapat ipag-alala. Olivia Sanders, ang bratinela ko. Will you be my Mrs. Olivia Del Fuego? Nag-uunahang nagtulo ang luha ni Ollie. Hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa saya. Yumuko siya at siniil ng halik si Luca. Mahal na mahal niya si Luca. She finally found her Prince Charming and the love of her life. Makalipas ang 1 taon, Luca, hindi nga yan yung pinapakuhang mangga ko sa'yo. Aburidong sambit ni Ollie sa asawa na kasalukuyang umaakyat na naman sa puno ng mangga. Love, pare-pareha lang naman ang mga mangga na yan. Reklamo ni Luca na hanggang ngayon ay nakalambitin pa rin sa puno. Umirap si Ollie. Huwag kang bababa kung hindi ang mangga na gusto ko ang kukunin mo. Kung ganun kabose at kabratinela si Ollie noon, ay mas nadagdagan pa ngayon dahil sa pagbubuntis niya sa unang anak nila ni Luca. Mag-4 na buwan na siyang buntis at 1 taon na rin silang kasal ni Luca. Kinasal sila sa West dahil yun naman ang gusto ni Luca. Nais na kasi nitong itali si Ollie bago pa man mawala ang tama nito kay Luca. Pero ikinasal din naman ulit sila makalipas ang 6 na buwan. Isang solemn wedding kung saan importante yung mga tao lang sa buhay ni Luca at Ollie ang present. Matapos ang ilang minuto na pagsungkit, ay nakuha rin ni Luca ang tinutukoy na mangga ni Ollie. Sa paningin ni Ollie ay ang cute nito, kaya gusto niyang ipakuha ito sa asawa. Pero para kay Luca, ay isang manggang hilaw lang naman yon. Pero dahil mahal niya ang asawa, ay sinunod na lamang niya ang gusto nito. Masaya ka na? Tanong ni Luca, saka hinalikan ng asawa na malapad ang ngisi habang hawak ang isang mangga. Oo, thank you love, I love you. Anya, saka mabilis na hinalikan ng asawa. Ang cute ng mangga na to love, kamukha mo. Napangiwi si Luca sa tinura ng asawa. Sana lang talaga huwag magmana si baby sa katigasan ng ulo mo. Sinamaan ni Ollie ng tingin ng asawa.
So dapat ba pag bad trip sa akin? What if mamana niya ang sayo? Pagiging masungit mo. Hinalikan ni Luca ang pisinang asawa. Binabawi ko na. Sana magmana sa'yo. Kasi mahal na mahal kita at gusto ko makita ang mini version mo. Ngumisi si Oli. Walang bawian yan ah. Feel ko kapag magmamana sa akin, puputin na talaga yung buhok mo. Humalakak si Luca. Kahit pa maging pink ang buhok ko, wala akong pakialam. Mahal ko lahat ng konektado sa iyo, Oli. Kaya wala nang takas sa akin to. Panghabang buhay na to. Ikaw lang ang mamahalin kong bratinela ka. Mahal na mahal kita. At dyan na nga po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Falling in Love with Mr. Sungit. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli! Paalam!